kilala na po niya ang sistemang ito. Bawat sasabihin ito namnamin natin, hindi po personal ang sasabihin ito. Hindi. Ang sasabihin niya, lahat ng nakita niya. So, pwede ba natin sabihin parang whistleblower? Mga kababayan, ito na po ang ating susunod na kandidato, Atty. Vic Rodriguez! Meron na isang tao na gusto ko sa Senado, kaya gusto ng galing sa puso kasi kinahato mahusay, magaling si Vic Rodriguez. Sa kanyang kalimutan, Vic Rodriguez, walang talo, matalino, mabait, honest. Boto, Senator Vic Rodriguez, number 56. Vic Rodriguez, walang talo, matalino, mabait, honest. Boto, Senator Vic Rodriguez, number 56. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi! Bago ko po ibigay ang aking mensahe sa ating ginagawang meeting de avance, let me take this opportunity na pasalamatan kayong lahat. 2 araw mula ngayon ay tapos na ang kampanya. Kukunin ko ang pagkakataon nito, pasalamatan kayong lahat. Isang karangalang mangampanya kasama kayo. Isang malaking karangalan na ipaglaban kayo, mga mahal kong Pilipino. Isang malaking karangalan na ipaglaban ang kalayaan at soberanya ng ating bansa. At ngayong gabi, tanggapin ninyo ang aking taos-pusong pasasalamat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Rodriguez! 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 Ang ating pong bansa ay nakaharap sa maling direksyon. Maling direksyon ang tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. At hindi natin maaasahan na tayo'y mapupunta at makakarating sa ating destinasyon kung mali ang ating tinatahak na landas. Isinuko ang ating soberanya. Nasaksihan natin lahat, pati ang mga kasamahan nating magigiting ng miyembro ng pambansang pulisya na naririto ngayong gabi. Nakita natin kung paano pinagkanulo ang kapwa natin Pilipino at ginawang mistulang handog sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Nanganganib ang ating demokrasya. Ibinoto, ipinahiram ng sagradong mandato at boto ng 32 milyong Pilipino. Subalit kasalukuyang pinagtatangka ang nakawin ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Papayag ba kayo niyan? Si Vice President Inday Sara Duterte binigyan ng 59% approval rating ng mamamayang Pilipino. Hindi lamang natitigil dyan, 61% ang nagsabi sila'y tiwala at panatag sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Kinakailangan natin siyang proteksyonan. Kinakailangan natin siyang ipagtanggol. Kanya nakikiusap po ako sa inyong lahat. Ihatid natin sa Senado ang buong Duterte! 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 At ganun din ho, mali ang direksyong tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. Last year, kinuha ang 60 billion pesos ng PhilHealth. Ngayong taon, binigyan ng zero funding ang PhilHealth. Ito ay sa kabila na nalalaman nila na karamihan sa ating mga Pilipino, kasama kayo, kasama ako, karamihan sa atin, we are just one hospital
hospital bill away from poverty. Binigyan mo pa ng zero funding ang PhilHealth. Nasaan ang puso ng administrasyon ito? Kanya hinihingi ko po ang inyong tulong sa pagsasara ng ating kampanya ngayong gabi sa ating meeting de avance. Tulungan po ninyo ang buong Duterte. At ako naman po ang inyong lingkod, malayang nagpasuri, nagpakilala, nagpakilatis, nagpatimbang sa inyo. At kung sakasakali sa ginamit ninyong panukat at panimbang, ako ay pasado, sana ho ay mapahiram ninyo ako ng inyong sagradong tiwala, sagradong mandato at sagradong boto bilang senador ninyo pagdating ng May 12, 2025. Muli ho, sa aking pagsasara, tanggapin po muli ninyo from the bottom of my heart. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat. Isang karangalan na ipaglaban kayo. Isang karangalan, malampanya kasama kayo. Isang karangalan, manindigan para sa Pilipinas at para sa Pilipino. At higit sa lahat, sa aking mga kasama dito sa Duterte sa PDP. Salamat, brothers. Isang karangalan na tayo nagsama-sama ngayong halalan at dalhin ninyo ang buong Duterte sa Senado. Ako po muli, si Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maisog! Atty. Vic Rodriguez! Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw umayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi! Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng ulan, gutom, walang ayuda, Walang ayuda! naipit sa traffic, hindi pumasok sa trabaho. Ngunit ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa PDP dahil binigyan nila ako ng pagkakataon sa rally nila ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na suporta at pagdarasal na siya ay maibalik dito sa ating bayan. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin sa patuloy ninyo na suporta sa akin at sa ating mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa aming pamilya. Dako kaayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyong kanamo nga makaserbisyo sa atoang nasod. Daghan salamat. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. Sa pagkakataong ito,
nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, Gigil na ako kay Mama. hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Yes! Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you too. I love you, Inday Sara! Duterte! 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 This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. Marcos Bangat! In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. Sige na, banat na I have repeatedly said it before, and I will say it again now. Duterte. I am not the problem of this country. guilty na Duterte! Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Si Bangang ang problema! Si Bangang! Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Si Bangang ang problema! Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Wala! Si Bangang! Si Tambaloslos! Hindi ang mga Pilipino. Hindi! Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, Hindi! Mga mga adik! walang trabaho, mga naghihirap, Mga oligarko! o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Yes! At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Baragang utak! Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. Kasi Bangang! 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 At Bangag kasi! nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Sino nga rin? Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin
ng mga dayuhan. Takot sila matalo! Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito, ay isang mas malalim na pambabastos at panghiinsulto sa ating mga Pilipino. Sama na tingin ng writer. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Nilakaw na Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Tama. Tama! Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. Yes! We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, Kababayan. ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo, at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police. Yes! Na suportado ng ating sandatahang lakas. Yes! Mabuhay! Duterte! Kinahanglan undahon nato ang batasan sa pagpili sa mga kandidato nga gikan sa political dynasty. Kining mga sikat nga apelido nga magsayaw-sayaw ra o magkanta sa atubangan. Igo ra magpakatok, undangon ang mga party list na gipanagya sa mga dato. Undangon ang mali na pagpili sa atong mga opisyales. Undangon ang budol o pagpamakak. Kailangan natin mag-vote straight sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Duterte! Idiretso natin ang boto. Number 38, Rodante Marcoleta. Number 10, Jimmy Bondo. Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Rodriguez! Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo.
Number 53, Apollo Kibuloy. Number 34, Raul Lambino. Number 30, JV Hinlo. Number 58, Philip Ipe Salvador. At number 42, Doc Marites Mata. Alam ko, hindi kayo matutuwa. Pero iboboto ko si Amy Marcos. Yes! Okay lang! Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Iboboto ko na yan, sinabi mo. Oh, yan, sinabi na. Iboboto ko rin si Camille Villar. Okay lang, hindi. Dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives na makakatulong sa isang tunay na pagbabago sa Senado. Kahit prime water kami, iboboto ko na rin yung sinabi. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. Tunay na kapayapaan at kaunlaran na hindi lamang para sa iilang politiko at mayayaman. Kaya sa May 12, kailangan natin maging mapagmatyag. May mga ulat at bulong-bulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco-politics, sa bangungot ng Typhoon Yolanda, kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom, at sa kawalang malasakit. Ito ang alyansang muli nais nating alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan, at kapangyarihan. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. God save the Philippines! Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso. And let us all save the Philippines. Yes! Ako si Inday Sara Duterte, Ang matapang. isang botante. Syukran. Duterte! 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 Ating Duterte! Duterte! Upang iangat Duterte! ang kanilang kamay ng ating minamahal na Vice Presidente. Numero 10, Jimmy Bongo. Número 22, Bato de la Rosa. Número 28, Senator Bongo. Número 30, JV Hino. Número 34, Raul Lambino. Número 38, Rodante Marcoleta. Número 53, Pastor Apollo Kibuloy. Número 56, Attorney Vic Rodriguez. Número 58, 58, Legislan Philip Salvador. At número 42, Doc Richard Mata. Kasama ang ating PDP Laban. Duterte!
nakikiusap po ako, i-on po natin ang mga flashlight natin dahil kakantahin natin ngayon ang Pilipinas Duterte pa rin! Mabuhay kayong lahat, mga kababayan po natin, I-on natin Pilipinas! para makita na po Duterte pa Pilipinas rin! kung gano'n tayo kadami dito sa Liwasang Bonifacio. Kasama